Ngayon yung matulungan yung parent ko, tapos mapag-aral ko yung yung anak ko, tapos yung long term ko lang sana, I pray to God na makatapos. Good morning guys, kape tayo. Shy. Kain tayo habang kwentuhan ko muna kayo ng about life, buhay ng isang OFW. So, kumusta din kayo guys bilang isang OFW? Alam ko hindi tayo pare-pareho pero pero kadalasan nangyayari ito sa atin. Maswerte talaga yung mga mababait ang amo. Appreciate lahat ng mga ginagawa mo. Dito guys, paglalabas ako okay na okay. Kasi usapan namin yun nagre-contract ako. Sabi ko bigyan niyo ako ng 12 hours off. Wala silang nagawa. Nung una guys, hindi ko to sinasabi sa kanila, tahimik lang, pero nung habang tumatagal. Kasi dito kasi hindi lang dito. Yung mga amo natin kasi pag hindi ka nagsasalita, hindi mo inaano yung nasa loob mo, parang minsan sila wala silang pakialam. Kaya alam nyo guys, sabi ko sa kanila, totoo ito. Hindi man naintindihan yung amo ko pero pinaano sa Arabic Ross. Kasi kahit anong daldal ko, kahit gusto ko magkwento, kahit ano sa amo ko, what? Ganun lang siya. Ganun lang yung mga simple na English niya. Doon nga ako na pagkadating ko dito niya na napag-aralan yung konting English. Pag nung unang pasok ko dito, alam nyo guys, pagka inutusan ako na gagawa ng coffee or siya ganito ang English niya. Talagang as in na hindi siya marunong guys. Lahat sila, yung lalaki kasi nag-aaral siya ng engineer. Kaya marunong siya, tapos madami siyang friends na African and some are Filipino din ganun. Pagka nagsabi siya ng kunin mo nga yung plato, kunin mo yung baso, magpakulo ka nga ng tubig, ganun. Give me plant. Pagka pinggan, give me plant, ganun lang. Tapos pagka magpakulo naman ng tubig, doon ako biglang natawa, hindi ko na-hold yung tawa ko minsan Kasi sabi niya, when the water is jumping, yun siya mag-English nun niya. Now, tinuruan ko na kunti ng about, pagka sabi ko sa kanya kasi, nagtataka ako, bakit teacher, hindi siya marunong Sabi ko, pag gusto mong matuto, wag lang Arabic ang pinapanood mo. Pero wala yung boss ko nakaharap. Pag gusto mong matuto, kasi yung time ko noon, kinukuha niya sabi niya, pag may time ka, tapos na yung trabaho mo, bibili ako ng book, tuturuan mo ako. Sabi ko, nag-uo ako nung una, pero nung sinabi ko, sabi ko, graduate lang ako ng 4th year, hindi ako nag-college. Kaso lang sa amin kasi advance, kaya may alam ako konti, sabi ko sa kanya. Tapos, nung habang tumatagal na, Diyos ko Lord, wala na akong time na mag-rest. Pagka halika, turuan mo ako, o turuan mo yung mga bata. Nung wala na, sinabi ko na, hindi ko alam yan, hindi namin yan, ganito lang ako. And then, nahirapan din ako guys, hindi ko tutulungan sila, pero nahirapan din ako kasi alam nyo, kahit gusto mo i-explain sa kanila yung about sa topic nila, about sa lesson nila, kadaldal ko, nakalimutan ko na. So balik tayo sa buhay isang OFW. Sa experience ko lang po, talagang as in na mahirap dito. First time nagtrabaho ako sa Qatar, hindi ko natapos yun kasi umalis sila doon sa Qatar. Almost 2 years din, 2 months na lang, magto 2 years na din ako. Ganun. Tapos second, na magtrabaho ako bilang isang OFW sa Qatar guys. So doon okay naman, parang bodyguard nga lang. Lahat ng mga pupuntahan mo, sama-sama ka, ganun. Maganda yung doon, work ko. Kaso lang, naging problema kasi yun nga, na ko yung COVID doon. Tapos lastly dito, nagtrabaho ko almost running 4 years, ganun na ako dito kasi nagki-contract ako Tapos dito, experience ko naman kasi dito ako tumagal din. Hindi sila, alam nyo guys, dito hindi sila mayaman. Minsan hindi na rin ako kumakain dahil ayaw ko yung pagkain. Kadalasan kasi dito yung yogurt, tapos haluan nila ng chips, umani chips, tapos durog-durogin yun, tapos paghaluin, tapos yung umani bread, lang yun, parang hinahalo, ganun yun. Tapos yung vermicelli, alam yung pinost ko na lagyan ng lang yun, i-fry mo, tapos pakuluan mo, pag lumambot, lagyan mo ng tawag doon, ng itlog, fryan mo ng itlog, tapos yung onion, ganun, lagyan asukal, cinnamon, ganun, ang yun. Tapos
pag nawala na sila ng pera, hindi na sila bibili, one time lang, o sa isang month, one time lang sila mag-grocery, ganyan. Pagka wala na, ganun. Tapos, ang isa pa dito, nalulungkot ako minsan kasi alam nyo, pagising sa umaga, ako lang lagi nag-good morning. Minsan, pag hindi ko makita, yun parang gusto ko din yung marinig na good morning, sabihin nila sa akin, pero hindi, para akong hindi tao minsan. Nag-emote na lang ako minsan kasi ganyan Tapos yung sahod ko hindi tumaas. Yun lang, pag trabaho dito, hindi kanila pinapakialaman, mag-work ka. Madami man dito pagsubok sa akin. Minsan pagod, minsan na parang talagang sasabihin mo lang sa sarili mo na hindi mo na kaya, lalo na yung mga yung mga asal nila minsan. Pero iniisip ko meron akong long-term goal na magkaroon ng magandang trabaho din yung anak ko pagka makatapos. Yun yung short-term goal ko lang. Ngayon yung matulungan yung parent ko. Tapos mapag-aral ko yung anak ko. Tapos yung long-term ko lang, sana I pray to God na makatapos even though nagrigat iti biyag iti OFW, nagado nga sakripisyo, nagado nga pagsubok iti biyag, pero God is good talaga kasi napakabuti din ng Panginoon sa akin. Appreciate ko din yon na kahit hindi ako tawag doon, minsan hindi ko na naisip si God na magpasalamat sa kanya, na din ako minsan, parang binibigyan na din ako ng para magising ako sa katotohanan, ganun, you know what I mean. So, pasalamat na lang tayo guys kasi buhay pa tayo, pinapakain din tayo kahit ayaw mo. So, pag walang choice, kainin na lang natin para hindi tayo nagugutom sa lalo na pag may bisita, Diyos ko Lord. Lalo dito hindi uso yung mag-order sa labas guys, kaya tayo, mag-ingat na lang, tulungan natin yung sarili natin, hindi yung magpapaka-stress, yung isipin natin lagi yung pumunta tayo dito para magtrabaho para sa pamilya natin, makatulong sa pamilya natin, makapagtapos yung family, yung tawag doon, yung anak, malaking karangalan na yun pagka nakatapos